Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, pakibati mo katabi mo, good morning sa'yo. Pwede bang unat mo yung kamay mo sa katabi mo, mag-speak ka ng blessing ni Lord. More blessing, Lord. Good health, success, victory sa buhay ng bawat isa. Yan, in Jesus' name. Gamitin natin yung ating tongue, no? The tongue has the power to speak life and death, no? Yan, bago i-share yung word ni Lord, welcome natin ang mga bago nating kasama. May mga bago tayong kasama. Yan, si Kuya Joseph. Yan, tama? Yan. Sino ba nag-invite kay Kuya Joseph? Sino ba yan? Si Levi. Yan. Nice meeting you po, Kuya Joseph. Welcome po kayo dito sa church. Ito po ang Limitless God Church, no? Ang Full Gospel Church po tayo. Yan. Salamat po. Salamat po kayo nakapunta pa. From ano pa po kayo? Saan pa kayo galing? Nakatira ba? Pasig. Wow. Malapit lang dito din. Yan. Welcome, ha? Welcome po. Hindi lang sana ngayon lang. At yan. Palagi yan na. Yan. And patuloy natin welcome si Ate LJ, no? Lalagi na natin nakakasama. Yan. Salamat po. This is it. Yan. Okay. And syempre, si Ate April, yan. Lagi na natin nakakasama. Yan. Thank you. And syempre, si Ate Jessica, yan. Patuloy natin pag-pray ang tatay niya, no? Kamusta po recovery? May pagbabago na? Nawala na yung lagnat. Wow, thank you, Lord. Yan. And patuloy din, pag-pray din natin si Ate Marie. May tita siya ni MG naman, no? Ni Mary Grace, si Ate MG, nagpa-pray. Nasa online siya ngayon. And pray lang natin for healing sa kanyang kidney, no? May problem ang kanyang kidney. Sige, pray muna tayo. Lord, yung mga may sakit sa oras na ito, we are praying for them, those who are sick. I rebuke sicknesses. Kaya Ate Marie, Lord, yung kidney problem, I declare healing right now mag-flow in Jesus' name. Same with yung tatay po ni Ate Jessica, Lord, I declare, Lord, I speak life. Yung pagiging paralyzed, mawala in Jesus' name. I speak life at mabuhay yung kanyang mga muscles, mga part ng body. I declare all things new. In Jesus' name, by His wounds, we are healed. Amen, amen. Yan. Sige po ngayon na ating i-share ang word ni Lord, no? Na pinamagatang, ito yung lagi kong sinishare pag ako ay nagkakasal. Yan, palagian yan, hindi yan nagbabago. No? Kasi yung iba, pabago-bago din ang kanilang sinisermon pag kasal. Pero bakit nga ba yan ang sermon ko? No? Kasi nga mamaya po, meron tayong renewal of vows sa mga mag-asawa na gustong mag-renew ng kanilang vows sa Panginoon, no? At renewal vow nila sa isa't isa. Okay? Marriage, no? 5 important things to know. Yan ang ating pag-uusapan. Mga 5 bagay na pakakatandaan natin o malaman dapat natin patungkol sa kasalan. Okay? Pero bago yan, tayo po yung manalangin. Lord, dalangin ko, Lord, sa oras na ito, ang iyong salita ay mahayag ng tama at maunawa ng bawat isang narito. Ang mensaheng ito hindi lang basta napapakinggan, kundi may pamuhay lalo sa mga mag-asawa at mag-aasawa. Yung mensaheng ito na yung pangako na dapat namin ginagawa. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Marriage, 5 important things to know. Yan. Mga 5 bagay lang naman. Madali lang ito. No? Number 1, pag tayo sa mga mag-asawa na kinasal na, nangako kayo sa isa't isa. Kaya number 1, pakatandaan natin number 1, promise. Diba, nangangako ang bawat isa, babae at lalaki. No? At sinasabi pa minsan, in sickness, in health, till death do us part, at kung ano pa, mga promises. Pero meron mas maganda, yung kadalasan ginagawa ko ay yung personal na promise nila sa isa't isa, mapababae man o lalaki. Dapat nagme-memorize sila kung ano yung nila, gusto nilang sabihin sa kanilang mga papangasawa. No? Ito ay, remember your covenant with God and each other. Bakit? Kasi nga, si God is a God of covenant. Tandaan niyo po yan. No? God is a God of covenant. Kapag nangako, dapat
tinutupad. Kasi sabi sa Ecclesiastes 5:5, it's better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Yon, malungkot, no? Maraming magsasabi, I do. Yes, I do. Yan, pagdating naman ilang araw lang. Ay, naku. Dati, ang nagpapakasal, umaabot pa ng yung mga nag-asawa na, umaabot pa ng mahabang taon. At least, nagdekada pa nga yung iba. Pero ngayon, hindi na minsan. 7 days. 7 weeks. Ang dami ko naging, nasaksiyang ganyan na ang naging kasal nila ay napakabongga, milyon-milyon ng gastos. No? Nakakita na kayo nun? Milyon-milyon ng gastos, then all of a sudden, maghihiwalay lang pala. Nako, yan. Mapalad na lang yung iba, umabot pa ng dekada, no? At may pagkakataon din, nagkakahiwalay. Ba't nga ba nagkakahiwalay? Kasi nga minsan nakakalimutan nila yung pangako nila kay Lord. No? Sa mga mag-asawa o mag-aasawa, ay bago kayo mangako ay pag-isipan nyo munang maigi, no? Kasi minsan yung tao nagbabago ang isip, nagbabago ang desisyon, at lalo na kung dumadating sa buhay mag-asawa yung mga pagsubok, no? Minsan finances, pag walang finances, no? Kung ano na rin nasasabi, no? Lalo tayong mga kalalakihan, kung kayo nag-asawa o mag-aasawa, tinawag kasi tayo ni Lord na mag-provide, no? Sa asawa nating babae. So lang ngayon, dahil open naman, sa karamihan, mapababae man o lalaki, ay nagtatrabaho din. Pero minsan, mayroon kaming mga na-encounter, mga babae, ang nagtatrabaho. Baliktad. House husband naman yung lalaki. Yun. House husband. No? Bumabaliktad. No? Nagkakabaliktad na. Ang provider tuloy, yung babae. No? Na supposedly, hindi naman siya ganoon crenate. Maganda, katuwang. Okay lang naman. Lalo na kung maraming anak. No? Kagaya minsan, may kami na ipag-pray. Yung lalaki ay may trabaho, pero gusto ng babae sana sa bahay lang. Para alagaan niya yung mga anak niya. Kaso lang, dahil 4 yung anak, kulang. So, kailangan magtrabaho din si Mrs. No? Kaya ganun, nagiging problema nila. No? At minsan, doon sa mga sa trabaho, sana naman sa mga nagtatrabaho, wag na kayong iibig pa. Ulitin ko. Sa mga nagtatrabaho, lalo sa mga opisina, wag na kayong uling iibig pa kung may asawa na. O may kasintahan na. Hello? Pero yung mga katabi mo, ikaw ba ganun? Buti na lang hindi ikaw, no? Lalo sa mga opisina kasi, no, alas araw-araw makikita, no? Para rin bahay kasi yan eh, no? Lalo kung ilang taong ka na dyan sa opisina o sa trabaho mo. No, nagiging close mo yung mga tao, nakikilala mo sila, lalo na yung mga nag-OFW, no? Hirap niyan, OFW, no? Uy! Bawal umalis, sabi ganun eh. Base sa history ng mga kababayan natin na mga nag-abroad, parang ako lang yan eh. Yan, no? Boom! Aray ko. Yan. Base na lang sa karanasan ko, no? Minsan, mag-OFW, magandang layunin, no? Para magkapamilya, magkaroon ng pondo, magka-financial. Pagdating naman doon, syempre, lonely. Doon, nagkakaroon ng kalungkutan. Kaya minsan, nakikilala yung mga ibang tao doon at nagkakaroon ng karelasyon. Yung mga LDR na tinatawag, no? Alam niyo ba yung LDR? Magkahiwalay yung babae at lalaki, nasa ibang bansa, nandito naman yung isang lalaki. Meron pang iba. Yung isa nasa Middle East, yung lalaki, yung babae naman nasa Canada. May ganun. Yung anak nila nasa Pilipinas. May ganun eh, oh.
Pero, believe ka. Hindi ko nga na-expect, may kaibigan ako ganun eh. Ganun sila. Middle East si Mister, si Mrs. nasa Canada, tapos yung dalawa nilang anak dito sa Pilipinas. Ang nag-aalaga, ang lolo, ang lola. Parang yun ang pabor. Yun ang parang nagiging apostolic yung mga lolo't lola. Mga apo, no? Apostol. No? Sila nag-aalaga. Pero hindi naman dapat. Dapat na mag-aalaga din ay magulang. Yung nanay at tatay. Hindi kasi dinesign ni Lord ang mag-asawa talaga naghiwalay. Kaso lang, dahil sa hirap minsan ng buhay, kung tutusin ang bansang Pilipinas sana, mayaman tayo eh. Di na natin kailangan mag-OFW. Kaso lang, ang ating mga nanunungkulan, ay naku po, yan. Lord, mabago ang kanilang mga buhay. No? Ang yaman-yaman sana natin, no? Trilyon na ang mga nabagay na nawawala sa bansa natin. Nakukuha lang ng mga minsan nasa politika, no? Sayang. Ang ganda sana natin dito sa Pilipinas. Hindi nyo napansin bakit dito sa Pilipinas ang daming in-check? Hindi nyo napansin? Anong reason daw nila bakit nandito sila? Kasi daw sa Pilipinas maraming pera. Meron din mga Bombay, Indian, no? Ano rin ang isip nila, bakit nandito sila? Nagpa 5-6 pa nga, di ba? Kasi nga, dito marami daw pera sa Pilipinas. So, sa madaling sabi, hindi na dapat tayo aalis eh. Hindi tayo dapat nag-OFW na nag-i-struggle ang buhay mag-asawa, mapababae man o lalaki. Kasi lang, ang nagiging nangyayaring tradisyon sa bansa natin, kailangan ang mga Pilipino, kailangan mag-OFW para gumanda ang buhay. No? Marami na nga ngayon nagbubukas ang Spain, no? Pwede na ano ba tawag doon? Mag-stay or citizen ng Spain. Mabilis na, no? Yung Canada na dating hindi naman kailangan ng visa, ngayon binubuksan na kahit wala ng visa, pumunta kayo dito. May ganun, no? At pagdating na doon na, minsan sa mga pag naging OFW na, doon nawawala yung pangako. Sa iba na nangangako. No? Kasi nga, minsan walang kasama, yun ang nagiging problema. So sa mga mag-asawa, sana dapat, yung pangako ninyo sa isa't isa, it's a commitment. Ang love kasi nawawala yan. Nawawala yung damdamin. Pero dahil nangako ka kay Lord, it's a commitment mo kay Lord yon at dun sa taong pinakasalan. Kasi lang may mga babae o lalaki hindi takot sa ganung yung utos ni Lord na ganito, no? Hindi pinahalagaan yung vows o yung covenant. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat pahalagaan mo yung covenant mo. Yun, no? Dapat pinahalagaan yan, yung promise. Okay? Tandaan po natin, bago kayo mag-I do, talagang I do. Till death do us part. No? Dapat ganun. Kaso lang, boom, yung iba hindi nagaganap. Kasi nga, yun naman ang disenyo ng Diablo kasi alam niyo bakit nagagalit si Satan sa mga pamilya? Kasi hindi siya makapag-produce ng bagong Satanas. Tayo lang kasi binigyan ni God ng tayong tao, ang binigyan lang ni God na to subdue the earth, go and multiply. Pero si Satanas, hindi siya makapag-produce na baby Satan. Walang ganun eh. Kaya galit siya sa mga taong kagaya natin. Ang agenda niya, nakalagay sa John 10:10, to steal, kill, destroy. Pero ang agenda ni Jesus, kung babasahin pa uli natin John 10:10, abundant life. No? And have it to the full. Yan sabi nga sa ibang translation. Kaso lang, yun ang agenda ni Satan, sirain ang mga mag-asawa. At galit na galit siya. No? At pansinin nyo ngayon, yung mga henerasyon ngayon, dati, nung tayo, mga Gen X, sino ba Gen X dito?
Yan, no? Gen X. No? X generation, no? Sabi na. Sabi, dati maaga mag-asawa. Mga 18, yung mga 16 mga nag-asawa na. Way before. Yung boomers naman yun, yung mga boomers. Tapos ngayon naman, yung mga Gen Z na tinatawag, maabot na ng 30, 40, no? Kahit yung umuupa sa bahay ko ngayon, 30 na mahigit, pero magkasintalan sila. No? Hindi nagpapakasal pa. Inuuna yung biyahe, career. Yan. Payaman muna, payaman. Yan. Yan muna ang iniisip. No? Kaya kahit 30 na, ayaw pa mag-asawa. Sa atin noon, pinipilit, 30 ka na. Lalo yung mga babae. Kailangan mag-asawa na bago mag-31. Okay? Ano pa yung mga dapat natin pakatandaan about marriage? Number 2, about love, syempre. Love. God commanded the husband to love and protect their wives. Love and protect. Babae, sa mga lalaki, no? Kinakausap ko mga kalalakihan, utos yan ni Lord sa atin. No? Husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Ephesians 5:23 and 25. Ang command ni God sa mga kalalakihan ay mahalin ang kanilang mga misis. Hindi magmahal ng bagong misis. Yan. Tanong mo ang katabi mo, ikaw ba ganun? Buti na lang, hindi ikaw yun. Ha? Mahirap ganun eh. No? Minahal si misis, magmamahal pa ng panibagong misis. Yung iba nga, hindi nga misis lang eh, pati dog. Minamahal yung dog. Bestiality, grabe. No? So sa mga kalalaki niyan po ang command, mahalin ang kanilang mga asawa at maging savior, tagapagligtas, magpoprotekta sa kanilang asawang babae o kanilang pamilya. Kaso lang minsan, kasi pastor, mapagmahal ako eh. May nagsabi sa akin, mapagmahal daw siya. Ano naman yan? Mga maling kaisipan eh. No? Kasi pastor, mapagmahal ako, kaya minamahal ko silang lahat. Ala! Ay, nako. Ayaw magmahal lang ng isa. Gusto marami. Kaya si Solomon nagmahal 1,000 eh. Anak ni David yun. No. Sinong 700 na Israelites, 300 na hindi ka-uri o hindi ka-Israelites, no? Ibang lahi. Yun ang malungkot. Di ko ma-imagine kung paano magiging asawa ni Solomon lahat yung 1,000 yun. No? Dahil bunga ng pagkakasala kasi yun ng tatay niya. Hindi na natili sa isa si David eh. Hindi siya na natili kay Michal. Nagmahal pa ng iba, si Bathsheba. O, di ba? Isa lang, si Bathsheba. Pero yung anak niya kay Bathsheba na si Solomon, 1,000. Kasi naipapasa yun eh. Ang mahirap doon, tuwan-tuwa pa ibang mga lalaki, gustong-gusto yung nagpupunla sa iba't ibang babae. Maraming anak, panay-panganay. Sana hindi ganun. Isa lang dapat yung panganay mo sa pamilya mong kinasal mong babae. Hindi yung magpaparami ka ng punla. Hindi dapat nag-a-abandon ang lalaki ng pamilya. Kasi lang ngayon, nag-a-abandon yung iba. No? Uy, yun nga, correct ko. Nag-a-abandon, no? Nadistino sa isang
nasa trabaho, nadistino sa Mindanao, o kaya Visayas, nagkaroon nakilala doon. May kadalasan yung naririnig kong kwento. Kaya nagkakaroon ng abandonment na pakiramdam yung mga bata, yung mga nagiging anak nila. No? Tapos hindi kinikilalang anak pa. Yun ang malungkot no? Kapag yung lalaki o babae man, lalo na kung OFW. Kasi may LDR. Ano ba yung LDR? Pag wala, no loving, no romancing, no dating. LDR. Totoo naman no? Ay maghahanap minsan ng ibang mamahalin, na pababae man o lalaki. Sana huwag ganun. Tinawag ang mga lalaki na dapat mag-provide. Tayo dapat ang nagpo-provide para sa mga misis natin. Pansinin mo kapag ang lalaki ay hindi nakapag-provide sa asawa, anong kadalasan problema? Sino tang tatatalak dyan? Sino tumatalak? Lalaki ba? Minsan, babae kadalasan. Kasi nga, nag-worry minsan, nag-aalala, paano mabubuhay kung yung mister ay hindi naghahanap buhay. Kaya tatalaking kanyan talaga. Ganyan sila talaga. Kaya nga created ng Panginoon sa kanila, pagka-create sa kanila. Kasi pag hindi mo na secured sila, no? Doon magkakaproblema. Hindi mo sila na secured financially, pati yung secured na bahay. Doon nagpapanik sila. Kaya nga, tayong mga lalaki dapat mahalin pa rin natin sila. Kahit di natin sila naiintindihan. Uy, parang di ba minsan di natin sila maintindihan? O naintindihan nyo? Kaya nasasabi nyo pa nga, yung misis ko may toyo. No? Di ba minsan? Lalo na kung may monthly period. Ako, di mo maintindihan. Oh. Tapos, mainis ka. Hindi ka dapat mainis. Uunawain mo sila. Uunawain mo sila. Yun. At mamahalin mo pa rin sila kahit hindi sila kamahal-mahal na minsan. Kasi tawag tayo ni Lord na magmahal sa kanila at magprotekta. No? Protektahan sila financially, sa future nila, no? At yung bahay, siyempre, kung saan dapat pinoprovide yun. Kasi pag hindi, magkakaroon ng problema talaga. At dapat, hindi kayo pisan, o hindi kayo kasama sa nanay at tatay nyo. Kung kayo mag-asawa na, dapat kayo ay bubukod. Kaya iiwan ng ama ang kanyang ina at magsasama silang dalawa bilang isa. Kasi lang, kapag hindi naging good provider yung tatay o yung asawang lalaki at nakapisan sa in-laws, yung babae, yari. Magulo. Magulo minsan. Kasi nga may dalawang reyna, may dalawang hari. Hindi pwedeng ganun. Kasi create tayo ni God na command niya yun, iiwan ng lalaki at babae ang kanyang mga magulang. Kaya sa mga gusto mag-asawa na lalaki, kailangan talaga do your part. Pangatlo, submission. Yun. Yun, submission. God commanded the wives to respect and submit to the husband. Sabi doon, wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Whoever each of one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.
Yan, dalawang bagay. No? Dalawang command din ito ng Panginoon sa mga babae na asawa o mag-aasawa. Respect. Respect mo yung asawa mo sa mga decision making. Siya dapat siya yung magbibigay na desisyon. Andun ka lang to, suggest. Kaso lang minsan, gusto rin ng lalaki ang yung babae nagdidesisyon. May ganun eh. No? Tapos yung mga lalaki na lang, okay dear. Yeah. Yes dear. Ganun na lang eh. No? Yes ma'am. Yes mommy. May ganun ba eh. Dapat, ang lalaki ang nagdidesisyon. Siya yung dapat eh. Siya yung nagdidesisyon sa mga usaping pampamilya, pero ang babae magsasuggest kung anong dapat. At mga lalaki din, pinapakinggan din dapat sila. Hindi yung wala kang karapatan, babae ka lang, busus. Hindi po tama. No? And then, irespeto mo kung ano yung desisyon ng asawa mo, panalangin mo. Yun ang importante, mga babae, tinawag para mag-pray sa mga asawang lalaki din. No? And, syempre, hindi lang respect, submit, magpasakop. Paano ba yung pagpapasakop? Hindi naman po ito yung parang kinakawawa mo naman yung babae. No? Na pakinggan mo rin kung ano gusto niyang sabihin sa'yo, mga suggestions, yan. Hindi yung parang wala nang say yung babae. Yun naman ang pangit. Parang may witchcraft na sa mag-asawa. May control, may manipulation, may intimidation, no? Hindi po dapat, no? So, dapat merong submission. Paano ba magsasubmit ang mga babae at marerespeto ang kanilang asawang lalaki? Kapag nagawa ng lalaki na mahalin sila, sa protektahan sila. Hindi sila ihirapan magpasakop at irespeto ka bilang kanilang asawa. Okay? Submission. Hindi manipulation. Okay? Pangapat, trust. Yan. Iba po ito ha. Baka maisipin nyo, kailangan ba? Sana namin, kung kami sa mag-asawa, kailangan namin ito. Iba po itong trust na ito. Spiritual na trust ito. Okay? Yan ay pang-honeymoon lang po yun. Okay? Trust God to be the center of your marriage and family. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge, submit to Him, and He will make your path straight. Napakalaga na in-establish sa babae at lalaki na mag-asawa ng tiwala. Hindi lang tiwala sa isa't isa, at tiwala nila sa Diyos. Na sana isinasama si God sa kanilang buhay. No, kung wala nga si God, ang gulo. Lalo't kung nandun nga si God, na sentro ng relationship dapat laging maayos. Pero hindi naman perfecto ang buhay mag-asawa dahil nga ang babae at lalaki, hindi naman perfect person sila, na magsasama sila, imperfect person, pero magsasama para magmahalan, magrespetuhan sa isa't isa. Kaya importante, ini-establish yung tiwala. Pagtiwalaan yung kanilang asawang babae at lalaki. Pag nawala yung tiwala, yun ang mahirap. No? Sa iba na nagtitiwala. Sana hindi dumating sa ganun. Pagtiwalaan ang kanyang napangasawang lalaki, o yung ganun din yung babae na kanyang naging asawa, pagtiwalaan dapat. Kasi pag walang tiwala, ba't pa kayo nagsasama? No? Nagsasama na lang dahil minsan sa anak, sa ito, ganyan. Lalo kung may nagawang hindi tama si Mr. o si Mrs. Yun. Nawawala yung tiwala. Pero dapat, kapag nagkamali naman, patawarin. No? Magpatawad sa isa't isa. Huwag magkikimkim ng galit. Huwag matutulog na merong sama ng loob sa isa't isa. Tanay mong katabi mo, ikaw ba yun? O natutulog. Wala pake, matutulog ako.
No. Naantok na ako. Bukas na lang, mag-usap tayo. Ngayon sa nakalimutan na, dinedma lang. Yung minsan hindi pag-ayos, nagiging puot minsan eh. No? At ang mahirap pag yung puot, nakakamatay. Kasi sabi sa Bible yan, if you hate your brother or your sister, you're a murderer. Minsan. Kaya dapat nagpapatawad ka. Paano nagiging murderer ang babae at lalaki minsan na hindi nagpatawad? Pag hindi mo na pinansin yung si Missy, si Mister, doon nagkakaproblema. Parang pinapatay mo na siya. Parang hindi mo na siya kasama sa bahay at sa buhay. Yun. Tiwala. Dapat sa babae at lalaki pinagtitiwalaan. At panglima, dapat loyalty. O loyal ka lang sa isa. Be in love again and again with the same person. Hindi dapat dalawa, tatlo. Si Aida, si Lorna, si Pe. Ayan. Dami, ano? Hindi sana si Meshach, Shadrach at Abednego. Ay. Therefore, what God has joined together, let no one separate. No? Ang sinong pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalay ng sino man. Kasi lang gustong-gusto madalas ng babae at lalaki, hiwalay kagad. No, meron kaming pinag-pray for deliverance. Yung babae gusto separation. No, buti na lang na-deliverance sila. Nagkaroon ng restoration. No? Kaya hindi laging solusyon pag nagka-problema pa ang babae at ang lalaki na mag-asawa, hindi laging solusyon is separation, but think of restoration. Okay? Kaya lalapit kayo kay Lord, Lord, tulungan nyo kami, nagkakagulo kami mag-asawa. At maging loyal ka sa isa lang. Kahit minsan may maali-aligid, may temptasyon na dumadating. No? Parang yung asawa ni Potiphar, nakita lang yung gwapong si Joseph the Dreamer. Ay, nako. At hindi na pagbigyan na pagka binintangang rapist. Minsan ganun, no? Dapat loyal ka lang sa isa. Kahit sa lalaki, hindi ka na dapat nanonood ng porno. No, kasi pag yung loyalty mo dun sa asawa mo, nababaling na doon sa mga babaeng napapanood minsan sa pornography. No? At gumagawa ng hindi dapat. No? Na dapat nire-release yun during sa intimacy ng babae at lalaki. Kaso lang, mapababae man o lalaki, pag nawala yung loyalty minsan, nire-release lang nila sa CR. Nagko-commit ng abortion, spiritual abortion. No? Nakakalungkot. Na hindi dapat. Kasi yun ang gusto ni Satan eh. Hindi ka maging loyal sa isa. Gusto, mayroon pa rin iba. Hindi dapat. No? Dapat nagmamahal ka lang. Be in love again and again with the same person. Hindi with another person. Ang tanong mo katabi mo, loyal ka ba? Oh, sobra daw. Good. Sana all loyal, no? Sana all faithful, no? Yan. Kaya napapakanta na faithfully. Yan. Ay. Sana po pakatandaan natin ito. 5 bagay lang ito sa mga babaeng mag-asawa na, babae at lalaki na mag-asawa, at sa magkasintahan na nagbabalak makasal. Remember the promise. Pag nagbitaw kayo ng pangako kay Lord, sana ito pa rin. Hindi napapako. At mahalin, sa mga lalaki, mahalin at irespeto. Oh. Love and protect, rather. Love and protect. Sa mga husband, ang kanilang mga asawang babae. And sa mga babae naman, submit and respect, no? Sa mga lalaki na kanilang asawa. And pagtiwalaan lagi
ang Panginoon, activate yung faith ninyo po sa pananampalataya nyo bilang mag-asawa na siya maging sentro si God lagi ng inyong relationship. At panghuli, magmahal lang ng isa. Being in love again and again with the same person. Dahil ang pinagsama ng Diyos, kumari, huwag paghiwalayin. Kasi lang, dami pa rin nagpapaanal, dami pa rin nagpapadivorce. No? Kasi lang, may mga choices kasi. May freedom of choice ang babae at lalaki kung maghihiwalay o hindi. Kahit kami, makipag-apply kami for deliverance. Gusto nyo pa bang magsama o hindi? Kasi magkaiba yun sa ibang pamamaraan ng prayer. Yung isa naman, gusto ma-restore. No? Dito na ako magtatapos sa kwentong ito. May pinag-pray ako noon. Si mister niya nagloko sa sales, sa mga kotse. Yun ang hanap buhay niya. Dami yan na sa sales. Siyempre, si Mrs. nasa bahay lang. Dadating si mister. Amoy adobo. Amoy sibuyas. Amoy bawang. Siyempre, ang lalaki, maghahanap talaga. Kaya dapat sa mga babae, pakiusap, lalo't kung mag-asawa na. Hindi ibig sabihin, pinakasalan na siya, okay na yung ganyan. Hindi ka na nagpapa-beauty, dapat nagpapa-beauty ka lagi. Para pag dumating si mister, ang bango naman ng misis ko. Hindi amoy sibuyas, hindi amoy bawang. No? Siguro napapabayaan minsan ng babae ang kanyang sarili, kain lang ng kain siguro. Ayun. Hindi nakakalimutan yung siyempre magpaganda. Normal dapat sa babae nagpapaganda, di ba? Nagpapaganda. Aso lang, nabaling yung paningin ng lalaki sa iba, sa kasama niya sa trabaho. Sinabihan ko, yung babae na, siyempre, siguro kailangan magpaganda ka pa rin, magpa-parlor, o salon, kumari. Yung iba kasi, napabayan, naka-duster na lang. Dati naka-short, ngayon naka-duster na lang. Yung iba, short pa nga eh. Diba? Kumbaga, hindi na gano'n nagpapaganda eh. No? Dapat kasama pa rin po yun. At sa mga lalaki naman, dapat nagde-date pa rin kayo. Dinedate mo pa rin si Mrs. Hindi ibig sabihin na asawa mo na si Mrs. Pambahay na lang siya, tatrabaho ako. Dapat nagde-date pa rin. Tanay mo katabi mo, nagde-date pa ba kayo? Yan. Dapat nagde-date pa rin. No? Nagyayaya pa rin mag-date. Kasi lang, ganun nangyari. Nagloko si mister. At ang masakit, sabi ng babaeng pinag-pray ko, kinikwento niya, pastor, yung ginagawa nilang dalawa sa akin. Kinikwento ni mister yung ginagawa niya doon sa babaeng yun. Sabi ko, grabe, sakit nun ah. No? Tapos, ang tanong ko, gusto mo pa bang, maayos kayo? O itong gawin nyo. Opo, ganito. Gusto ko pong mapanalo pa ang mister ko sa Panginoon. Sabi ko, patawarin mo, mister mo. Kaya mo ba? Kahit niloko ka. No? Kaya po. Pinatawad. Yan. Kaya mo bang mahalin pa rin siya kahit ganun? Kinikwento niya yung mga bagay na yun. Opo. Mahal niya pa rin. Nagpatawad, minahal niya pa rin. Tapos yung pangatlo, ganito ang gawin mo. Yun nga yung warfare prayer. Kakasaot mo yung spirito na nasa kanya. Ano yung spirito na nasa kanya? Adultery, or lust, or ano man ang mga nakikita mong kasalanan. Ikasaot mo, sabi ko, sa prayer. At pagkatapos, sinama niya yung anyang anak na nagpe-pray sila. Tapos kinasaot yung demon na yung spirito ng adultery, etc. Ano man yung mga kasalanan na yan. Tapos during warfare prayer, may nakita silang gusto parang napakalaking anino o demon na gusto pumasok sa bahay nila.
Buti na lang, dahil nag-cast out sila, hindi na makapasok. And then, after a year, akala nyo months lang, a year, umabot ng taon. Uuwi, si mister, pinagluluto, magandang pinapakitaan pa rin ng mabuti, minamahal pa rin ni Mrs. As if nothing happened. Then all of a sudden, boom. After 1 year, at yung warfare prayer na yun, na-change si mister. Humingi siya ng sorry. Humingi siya ng tawad. As iniwan niya yung trabaho niya. Nag-iba na lang siya ng trabaho. At the same time, nagbalik loob sa Panginoon. Dun, nanatili naman na sila sa isa't isa ngayon. At naging loyal na sa isa't isa yung mister niya. At naglilingkod na silang dalawa sa church. Nag-guitarist yung mister. Hindi si Puti lang, hindi si Kuya Jobit yun. Ayun. Meron naman, gusto na talaga maghiwalay. Wala tayong magagawa, gusto talaga nila maghiwalay. Choice nila kasi freedom of choice yan. Nagdesisyon na, binigyan ng papel, ng divorce, boom. Parang ako lang yun, no? Uy. May ganun minsan, no? Tapos magpapasimula ng panibagong buhay. No? Depende yan sa choice ng tao. Pero kung ako pa rin ang tatanungin, kung sino yung pinagsama nila dapat, wag paghiwalay ng sino man. Kaso lang may babae o lalaki nagdidesisyon ng hindi tama. Kaya naiba na ang buhay. Kakaroon na ng panibagong pamilya sila.